Ako si Corporal Jeline D. Cadorna, 30-year-old. Bali po yung dahilan ng pagsali ko sa Kilusan ay yung gusto kong makalayo sa maaga kong pag-aasawa. Kaya nakasama ako sa uncle ko dun sa bundok. 3 taon ako doon. Mahigit. Bali, nung 1 year ko sa Kilusan, na naging member ako ng medics, tsaka nag-train din nila ako sa pagtuturo ng ALS. Bali, dalawang lugar yung nakapagturo ako doon sa mga kabataan ng ALS. Then nung last na inkwentro na kami, bali nabigyan ako ng katungkulan doon. Hindi ko lang masasabi na yun na yung assignment ko. Ang pangalan doon sa squad na kagrupo namin, sa Charlie, ako yung team leader sa Charlie, pero hindi ko man yun nasasabi na katungkulan kasi first time pa lang yun na inatasan ako, tapos bigla naman na naengkwentro na kami sa mga sundalo. Bali po yung dahilan ng pagkapunta ko dito sa gobyerno ay yung naengkwentro po kami sa 20 IB. Bali pupunta po kami nun sa lugar papuntang Butuan City. Nagkataon naman na yung mga sundalo ay nagkakandak sila ng operasyon. So bali nagkaputukan yung magkabilang grupo, natamaan ako, kaya nadala ako ng mga sundalo. Bali po, mahirap talaga yung buhay bilang NPA kasi laging lakad ng lakad, kung saan napupunta. Minsan walang kinakain, kulang ng tulog, walang kasiguruhan yung buhay, hindi alam kung ano yung bukas, kung ano lang yung binibigay ng commander na instruction, yun lang din yung ginagawa namin hanggang maghapon, buong gabi, naglalakad pa rin. Minsan lang kami maghinto sa isang lugar, kinabukasan, aalis na naman. Tapos, pag makapunta kami sa barangay, kami doon, magkanda kami ng mga pulong-pulong, pero hindi naman nagtatagal kasi syempre nagtatago din yung grupo namin. Yung pinakamahirap lang doon kung may mga bagyo, dahil wala kaming bahay na matutuluyan, dahil nga yung tinutulugan namin ay duyan lamang, tsaka shower curtain lang yung pang atip namin sa katawan namin. So talagang mahirap, lalo na kung magkasakit kami, wala man lang mga gamot na maibigay sa amin. Lalo na kung operasyon, ang hirap, wala kaming kinakain. Ang makikita ko talaga dito na malaki ang aking pasasalamat sa 20 IB dahil dun sa pagkakuha sa akin sa enkwentro, nagkaroon ng liwanag ang aking buhay, na kabalik na ako sa gobyerno, wala na akong kinakatakutan. Kumbaga may direksyon na yung buhay ko, yung mga magulang ko malaya ko na silang nakikita. Kumbaga masarap talaga ang buhay dito sa demokrasya. Ang maipapayo ko lang sa mga kabataan na nagnanais na sumali sa kahit anumang organisasyon, lalong-lalo na sa CPP, NP, NDF, na wag na nilang subukan pa na pumasok, lalo na kung hindi nila alam kung ano yung patutunguhan, dahil
sa akin, mag, kung maging katulad man sila sa akin, magpasalamat sila kasi nabuhay pa sila. Ipapano kung pagsali nila doon, mamatay sila dahil sa engkwentro. Kasi naman, yung mga kabataan na pumapasok dyan, ginagamit lang sila. Ginagamit ang kanilang katawan, ang kanilang karunungan para lumaban sa ating gobyerno. So walang magandang patutunguhan yun dahil kung pumasok ka dyan, buhay ang kapalit. O, nagsisi talaga ako kasi imbis na, yung sa situation ko kasi, imbis na makalayo ako, mawala yung problema ko, lalong nadagdagan yung problema ko. Kumbaga, hindi siya na-solve kasi nga, pagdating ko doon, marami pa palang mga problema na papasanin, buong problema ng mundo ang papasanin mo. So, ibig sabihin na kung papasok ka dyan dahil may problema ka, wag na lang kasi mas lalo siyang madagdagan at mas lalong hindi ka na makalabas doon. Nagdesisyon, gustong gusto ko talaga na ma-share yung mga karanasan ko sa ibang tao kasi ayaw kong maranasan nila yung nangyari sa akin na niluloko yung kapwa-tao, tapos yung mga mahihirap lang din yung nilalapitan. Kung hindi naman sila makapagbigay ng tulong, mismo yung NPA din yung papatay sa kanila. So makikita mo talaga na parang tayo-tayo lang yung gumagawa ng problema sa mga mahihirap, lalong pinahirapan ng NPA ang mga mahihirap. Ang nakaraan, narinig natin ang mga kwento at pahayag ni Ellen Carandang. At para sa inyong kaalaman, bago pa man dumating ang 5 nagbalik-loob sa pamahalaan na kabilang sa Morong 43 dito sa kampo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, ay may isa ng dating Amazona na naunang sumuko sa pamahalaan noong taong 1986. Siya, si Commander Liway, noong siya ay kabilang pa sa kilusang komunista. Siya ngayon si PFC Lerma Bulaklak. Pagkatapos ng EDSA People Power Revolution, siya ay bumaba sa bundok at nagbalik loob sa pamahalaan. Nakasama niya sina Valentino Paulino, Jeneline Pizarro, Ellen Carandang, Cherilyn Tawagon at John Mark Barrientos. Nakapwa ngayon ay ginustong manirahan sa kampo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Ganito naman ang kwento ni PFC Lerma Bulaklak alias Commander Liway sa DZRH. Sa kanyang kwento, siya ay pumasok sa kilusan ng taong 1980 sa lalawigan ng Quezon. Nahuli ng mga sundalo ng taong 1982. Siya ay pinalaya matapos na makulong ng 3 buwan. Ngunit muling bumalik sa kilusan kasama ang kanyang asawa at muling nakipaglaban sa pamahalaan. Subalit dumating ang panahon na kanyang napagtanto na mali ang kanyang ipinakikipaglaban. Kaya't noong taong 1986, pagkatapos ng pamosong EDSA Revolution na dahilan para maluklok sa pangyarihan ng dating may bahay na ina ng Pangulong Benigno Aquino III, ang yumaong Pangulo at may bahay ng dating senador na si Ninoy Aquino, si Ginang Corazon Cojuangco Aquino, bumaba sa bundok si Kaliway at nagbalik loob sa pamahalaan. Actually po, ano lang naman yung unang paniniwala na sinasabi nila na revolusyon yung tanging solusyon sa problema ng mamamayan, yun po ang pilit namin pinaniwalaan kasi nga pamilya po kami napasama doon. Subalit habang tumatagal sa loob ng ilang taong pinamalagi ko doon, nakita namin na yung sinasabing pagbabago wala namang kahihinatnan dahil una, niloko lang namin yung sambayan ng Pilipino, salip kami makabigay, nakikain naman, salip na makatulong, pumapatay naman. Tapos sinasabi nilang walang mga hold up o walang mga pagpatay na ginagawa ang partido. Pero yung paglabag na ginawa nila, hanggang doon na lang po yung sabi ngay, hindi po namin masikmura yung kanilang ginagawang paglabag. Ngayon, sa paniniwala ko po nung una na sila ay makakatulong sa aming pamilya, sa lahat ng mamamayan, kabaliktaran po yon.
Dahil lahat po ng ginawa namin ay puro pagwawaldas at sabi nga hindi po nakatulong sa bayan. So paano ka naman nagbalik loob sa pamahalaan? Bali, nagkaroon po ako ng asawa nun doon. Yung asawa ko po yung naging parang gusto niya bumaba na. Nahikayat po niya ako dahil meron na po kaming anak. Tapos nauso na po yung pagpatay sa mga kasamahan din namin, sa mga hindi nila pwedeng pagtiwalaan. Kung kaya naisipan po namin, kung hindi po kami aalis, baka isa sa aming mag-asawa ay patayin na rin. Kung kaya ang ginawa ko po noon, lahat ng kapatid ko inipon ko na para sama-sama na po kami bumaba. Anong taon nung ikaw bumaba? 1986 po yon, pero nakasuko po kami 1987 na. Hindi ka naman nagsisisi. Hindi po ako nagsisi dahil kung nung una po nanindigan ako para sa bayan, masigit po palang dapat dito ako maglingkod sa tunay na bayan. Ngayon, anong masasabi mo sa mga katulad nilang nagbalik loob na rin sa pamahalaan? Para po sa mga kasamahan kong nagbalik loob sa pamahalaan, ako po yung nagpapasalamat doon. Dahil unang-una, hindi po nasayang yung mga pagpupursige namin. Sa kabila po ng mga pagbabanta, ay andyan po silang, sabi nga matatag ding humaharap tulad po ng ginagawa ko. Dahil sabi nga po, lahat po ng mga nagbalik loob sa pamahalaan, yan po yung mga demonyo taksil ng kilusan, na ang hatol po nila walang iba kundi kamatayan. Subalit para sa amin po yon, okay lang po yon. Ang mahalaga po, nakahingi kami ng tawad sa mamamayan, napatunayan po namin sa sambayan ng Pilipino na tunay po yung aming pagbabago. So anong nais mo ipanawagan sa mga natitira pang nasa bundok? Para po sa nasa kabundukan, alam kong may kanya-kanya po kaming paniniwala at paninindigan. Pero sabi nga po, sa napakahabang kasaysayan na, wala namang kinahinatnan yung ating pakikibaka. Sana itumulad na rin sila sa amin na makapagbagong buhay, piliin yung pamilya at wag po yung pakikibaka o yung komunista dahil wala pong kahinatnan ang kanilang pamumundok.